Lindol na magnitude 8. Anong nangyayari sa ilalim ng lupa at dagat? Buddy, isipin mo na lang. Kalmado ang paligid, tahimik ang dagat, tapos biglang, boom! Umuga ang lupa ng sobrang lakas. Ito ang epekto ng isang magnitude 8 na lindol, isa sa pinakamalalakas na pwedeng mangyari sa planeta. Pero, ano nga ba ang nangyayari sa ilalim ng lupa at ilalim ng dagat kapag umabot sa ganitong lakas ang pagyanig? Tara buddy, alamin natin. Kapag magnitude 8 ang lindol, ibig sabihin nito, napakalaki ng enerhiyang na ilalabas ng mga tectonic plates. Sa ilalim ng lupa, may mga malalaking bato o crust na patuloy na nagtutulakan. Habang lumilipas ang panahon, naiipon ng tension o pressure. Kapag hindi na kinaya, bibitaw ang fault line. Sa sandaling yon, buddy, parang may naputok na higanting spring. Ang lakas ng puwersa ay dumadaan sa mga bato sa ilalim at mabilis na kumakalat sa lupa. Nababasag ang mga bato, bumabagsak ang ilang layer ng lupa at minsan nagkakaroon pa ng pag-angat o paglubog ng lupa. Ang mga tunnel, mina at underground structures pwedeng gumuho. Ang vibration ay parang sound wave na dumadaan sa ilalim, pero mas malakas at mas mapanganib. Sa magnitude 8, ang pag-uga ng lupa ay pwedeng tumagal ng hanggang 5 minuto at mararamdaman sa napakalawak na lugar. Minsan daan-daang kilometro ang layo. Ngayon, buddy, paano naman sa ilalim ng dagat? Kung ang fault o lindol ay nangyari sa ilalim ng karagatan, napakalaking delubyo ang pwedeng mangyari. Kapag gumalaw ang tectonic plates sa ilalim ng dagat, nagkakaroon ng pagtaas o pagbaba ng ocean floor. Parang tinulak pataas o hinatak pababa ang sahig ng dagat. Kapag tumaas yan bigla, itinutulak nito ang napakalaking dami ng tubig pataas. At diyan nabubuo ang tsunami. Ang mga alon na ito ay pwedeng umabot ng mahigit 10 metro ang taas at mabilis na tumatakbo papunta sa kalupaan. Sa ilalim ng dagat, pwedeng mag-crack ang mga corals, gumalaw ang mga buhangin, at magbago ang anyo ng seabed. Minsan pati mga underwater volcano ay naa-activate kasi naaapektuhan din sila ng pressure at movement. Kaya kung magnitude 8 ang lindol sa dagat, hindi lang pagyanig ang problema, kundi posibleng malaking tsunami na sisira sa baybayin. Pagkatapos ng lindol, tuloy-tuloy pa rin ang galaw sa ilalim. May mga aftershocks o mga maliliit na lindol na susunod. Ang lupa ay parang sugatan. Kailangan ng panahon para bumalik sa dati. Pero minsan, may mga lugar na permanente nang nag-iba. Bumagsak ang ilang bahagi, umangat ang iba. Sa dagat naman, may mga coral reef na nawawasak at may mga bagong underwater cliffs o bitak na nabubuo. Ito ang natural na galaw ng ating planeta. Masakit man, pero bahagi ito ng buhay ng mundo. Kaya buddy, kapag magnitude 8 ang lindol, tandaan, hindi lang lupa ang gumagalaw, pati dagat, bundok, at buong kalikasan ay kasali sa galaw. Kaya importante, laging handa, laging may earthquake drill, at huwag kalimutan. Kapag malakas ang lindol at nasa baybayin ka, tumakbo papunta sa mataas na lugar. Ito ang tunay na galaw ng mundo sa ilalim ng lupa at dagat. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na to para mas marami pa ang matuto.